Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating pong ah, twice a week na Bible study. At ang ating sinisiris po ngayon ay tungkol po sa suffering. Malaki po ang kaugnayan nito sa ating pinagdadaanan sa buhay. Di lang yon, personally po, mayroon din po tayong mga nararanasan. Minsan di natin maintindihan kung bakit dumarating sa atin yung mga ganoong pangyayari. Pero sa mga pagkakataong ganito, nagpag-aaral po tayo, ay maliwanag na nasasagot ng Biblia kung ano po yung dapat nating maging reaksyon sa ating Panginoon. So, start na po tayo, mga kapatid. Lord, salamat po sa isang magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Samahan kami ng banal mong Espiritu Santo at nais po naming matuklasan pa ang lahat ng hiwaga ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang magpahayag sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, nasa part 5 na po tayo, mga kapatid, ng ating pong series na Suffering. Part 5 po. So, ang ating topic, yung subject natin, suffering, pero ang topic po natin ngayon, God shows Himself in suffering. God shows Himself in suffering. Ipinakikita po ng Panginoon yung kanyang sarili sa mga paghihirap na pinagdadaanan po ng tao. Sa mga hirap na pinagdadaanan po natin. Nakikita po ron yung pagka-Diyos niya. Pinakikita niya yung kanyang sarili. Example, mga kapatid, yung nararanasan nating suffering ngayon dahil sa COVID, alam nyo, nakikita natin ang Diyos ngayon sa mga ginagawa ng tao. Ang Diyos naman di natin makikita personal. Pero makikita natin yung kanyang imahe, yung kanyang image. Sumasalamin ito sa buhay ng mga taong malapit sa Panginoon. At tayo po yun, mga kapatid, nakikita po sa atin ng Panginoon yung sarili niya. Na kapag may mga pinagdadaanan tayong hirap, pagtitiis, nandoon pa rin po yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Yun po yung nakikita ng Diyos. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa kabila ng ating mga masasaklap na pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, nakikita po natin yung mga ginagawa ng tao na talagang kapansin-pansin na, napapansin na po ng tao ang Diyos ngayon. Yung mga taong dati hindi pa nabasa ng Bible, ngayon nagbabasa na po. Yung mga taong hindi po mapanalanginin, ngayon po mapanalanginin na. Yung mga taong walang kahilig-hilig makinig ng salita ng Diyos, ngayon po naghahanap na po sila ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa madalit salita, nakikita na po natin ang Diyos. Nakikita ng Diyos din ang kanyang sarili sa atin, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, dami na nakikita ngayon sa iba't ibang bansa, mga tao na nananalangin sa kalsada. Okay? Nananalangin sa iba't ibang lugar. Yung mga doktor nagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid. So, ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa nararanasan nating mga suffering. Okay? Nakita rin natin yan last week, mga kapatid, kung natatandaan natin yung ating mga tinatalakay, no? Sa mensahe ng Diyos sa buhay ni Jose. Yung nangyari sa buhay ni Jose, ang dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa karma. Okay? Yung buhay ni Jose pinag-aralan natin kasi tayo naniniwala tayo sa karma Pero nung pinag-aralan po natin yung kasaysayan, yung istorya, yung karanasan, yung pinagdaanan ni Jose, ni Joseph, doon natin nare-realize na hindi sa lahat ng pagkakataon yung karma umiiral, mga kapatid. Okay? Kaya naniniwala kasi tayo hindi sa karma, sa grace of God. Kasi maraming tao talaga hindi naman talaga dumadaan sa mga consequence, kundi
madalas nandoon po yung grace ng Diyos. Yung hindi niya tayo parurusahan sa mga nagawa nating kasalanan, bagkus yung kahabagan ng Diyos madalas ibinibigay sa atin yun. Kasi kung tayo po sa bawat pagkakamali natin, sa bawat pagkakasala natin, tayo po ay parurusahan ng Diyos, baka po tayo ubos na. Wala na pong tao sa mundong ito, mga kapatid. So, naniniwala tayo sa grace of God, sa sovereignty ng Panginoon, na magagawa niya ang lahat, gagamitin niya ang masasamang ginawa sa atin, o yung ginawa nating masama, gagamitin niya para sa ikabubuti ng iba. Kasi minsan yun yung pinagdadaanan, mga kapatid, para makita natin yung resulta. Ang lahat pala na yun ay natatapos sa karangalan at kapurihan ng Panginoon. Sa bandang huli po, So, alam natin totoo ito. Pero, di ganun kadaling paniwalaan, mga kapatid. Kung puro masama nakikita natin nangyayari sa buhay natin, para bang minsan di natin mapaniwalaan na yung ba'y plano pa rin ng Panginoon? Yung po ba ay kalooban pa rin ng Diyos? Madaling sabihin sa ibang tao na humingi ka na lang ng payo, humingi ka na lang ng advice sa iba, o kaya tulong. Totoo lang, mga kapatid, madaling tanggapin ng tao yung payo kung bakit nila pinagdadaanan yon. Pero ang hindi lang nila matanggap, bakit ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa kanila yon. Okay? So, ako bilang pastor, marami na akong narinig na mga tanong, Pastor, bakit po nangyari sa amin yon? May mga ganyan akong narinig na mga tanong, mga kapatid. Para kaming nasa kumunoy. Parang hindi na po kami makaahon. Wala na bang katapusan ng problema po namin sa aming pamilya? Meron pa nagsasabi, Pastor, bakit kami? Ang dami namang masasama dyan. Marami din sa inyo nakita ko umiiyak. Alam nyo, iniiyak ko rin po yun sa Panginoon, sa panalangin. Maraming Kristiyano, mga kapatid, nasalanta ng baha sa Cagayan de Oro, sa Iligan. Napakaraming namatay. Nagtatanong sila, bakit dinanas namin ito? At marami rin Kristiyano nagdalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay sa nangyaring kalamidad na tinatawag na Yolanda doon sa Leyte. Marami Kristiyano po doon na nagdalamhati sapagkat marami po Kristiyano wala ng pamilya. Mga nawala na mahal sa buhay na hindi na nila nakita yung katawan. So, pati pamilya ng mga daan-daang Kristiyanong pinatay na mga radical Muslim sa Nigeria, mga kapatid, noong nakaraang taon, yun din tinatanong Mga Kristiyano po ito, pero bakit pinahintulot ng Diyos na papapatayin to ng mga radical na Muslim, yung mga, ang tawag dito, yung mga rebelde, mga kapatid, Abu Sayyaf, no? Alam nyo, kahit 26 years na po akong pastor, mga kapatid, may mga counseling, may mga problemang inilalapit sa akin, minsan di ko rin po masagot Nang ganoong kadali, lalo na't kung napakabigat ng mga pinagdadaanan nilang mga suffering sa buhay. Pero ang prayer ko, ngayon, nasa pamamagitan ng mensaheng ito, makatulong ito sa inyo. At makatulong din po kayo sa mga taong nagtatanong at humihingi din po ng payo sa kanilang pinagdadaanan. Itong tatalakayin natin ngayon. At dito tayo mag-aaral, mga kapatid, sa buhay ni Job naman. Noong nakaraan sa buhay ni Joseph, Ngayon naman sa buhay ni Job, alam ko madalas nating narinig ang tungkol kay Job Pero alam nyo, makatas ang istorya ni Job. Okay? Bukod doon, magandang i-follow up ito sa kwento ni Joseph. Yung kwento ni Joseph noon, nung nakaraang linggo, ito yung pang-follow up. Magandang pang-follow up to. Okay? So, sa buhay ni Job, yun ang ating tatalakayin ngayon. Pero, laliman po natin. Bigyan po natin ng malalim na pakahulugan, mga kapatid.
Okay, i-review lang natin konti, ano? I-review lang natin ng konti yung buhay ni Job. Si Job po, taga lugar ng Uz. Isang lalaki may magandang relasyon sa Diyos. Sumusunod siya sa Panginoon. Umiiwas siya sa mga kasalanan. Pinagpala din siya ng Panginoon. Sobrang pagpapala ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Binigyan siya ng asawa, binigyan siya ng 10 anak, binigyan ka siya ng napakaraming tauhan. Mga kapatid, katulong. 7,000 tupa niya, 3,000 ang kamelyo, 500 pares ng baka at 500 asno. Palagi siya naghahandog sa Diyos at nananalangin para sa kanyang pamilya. Pero isang araw, alam nyo, lumapit ang mga angel sa harapan ng Diyos. Isang araw, lumapit ang mga angel sa harapan ng Diyos. Kasama puro si Satanas, mga kapatid. At si Satanas, nang magkaroon po ng meeting sa langit, si Satanas po noon, Paul na siya eh. Bagsak na po siya, nagkasala na po siya. No? Kaya lang, hindi pa po siya hinahatulan, mga kapatid. Sinabi sa kanya ng Diyos, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi kay Satanas, wala siyang katulad sa mga tao sa buong mundo. Dahil may malapit siyang relasyon sa akin at may malinis siyang pamumuhay. Alam niyo sagot ni Satanas? Kasi si Satanas po ay malikmanaog na rin yan eh. Sa langit, saka sa lupa. Kaya tinanong siya ng Panginoon, Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? So, dinescribe sa kanya ng Panginoon na si Job ay may malinis na pamumuhay, may tamang relasyon sa Diyos. Pero alam nyo, sa bawat istorya, tandaan ninyo, kung meron po tinatawag na bida, meron din pong kontrabida eh. Alam niyo sagot ni Satanas, kaya lang naman siya ganyan, malapit sa iyo. Kaya lang naman siya malapit sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Kaya lang siya mabuti sa iyo kasi pinagpapala mo si Job. Iniingatan mo siya eh. Subukan mo kunin ang lahat sa kanya, yung kayamanan niya, sigurado ako, Panginoon, itatakwil ka niya. Tamo sabi ni Job yun? Sabi ni Satan yun kay God? Subukan mong kunin yung kayamanan niya, itatakwil ka niya. Sabi ng Diyos, sige, tignan natin. Kunin mo ang lahat ng nasa kanya. Basta, ito usapan nila, no? Sabi ng Diyos, huwag mo lang siyang sasaktan. Take note, sa una, na pagsubok kay Job, huwag mo siyang sasaktan, kunin mo na lahat. Okay? Alam niyo, minsan, maraming bagay nawawala sa atin. Pero sa Panginoon, di baling mawala lahat, wag lang po tayo ang mawala. Wag lang tayo ang mapahamak, malagay sa panganib. Kasi yung mga material na bagay, maraming bagay. Marami pong papagkukunan yan eh. Pero ang buhay, isa lang po yun, mga kapatid. Kaya sabi ng Lord kay Satanas, sige, kunin mo ang lahat sa kanya, pero huwag mo siyang sasaktan. So, tingnan nyo ang nangyari. Eto na po. Isang araw may nagbalita kay Job. Sabi ng nagbalita sa kanya, ninakaw po ang inyong mga baka at asno, pinatay ang mga tauhan ninyo. Eto pa, hindi pa tapos magsalita ang tauhan ni Job, may sumunod na naman na dumarating. Ang sabi, may bumaksak pong apoy mula sa langit. Natupok ang mga tupa ninyo at mga kasama na nag-aalaga. Pati yung mga nag-aalagang mga tauhan ninyo, natupok din po. May isa pa dumating at nagsabi, may mga tulisampung dumating, lumusog, tinangay po ang kamelyo ninyo, pinatay pati mga tauhan ninyo. At hindi pa natatapos, may dumating na naman. Ang sabi, habang nagkakasiyahan po mga anak ninyo sa bahay nila, bumagsak po ang bahay. Puro bato po yung bumagsak ang bahay at namatay po ang mga anak nyo. 10 anak po ninyo, patay pong lahat. Sino po sa atin mga kapatid, minsan dumarating sa mga sunod-sunod na mga problema at mga pagsubok sa buhay? Minsan, naranasan nyo na ba yun? Minsan, nabagsak ang negosyo nyo, tapos
dumating pa yung time na nademanda kayo, tapos nagkasakit pa yung anak nyo, nawalan kayo ng trabaho, tapos nagkasakit pa kayo, tapos may asunto pang pinatong sa inyo. Ang dami-dami. Meron mga ganyang pangyayaring dumating sa inyong buhay na sunod-sunod ng mga problema at pagsubok. Siguro po hindi naman Pero kay Job po grabe. Nakamamatay ang kanyang pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Sunod-sunod Sabay-sabay, mga kapatid. Malungkot na malungkot ang reaksyon ni Job sa mga narinig niyang balita. Alam nyo, umiiyak siya, nagdadalamhati at lumuluhod, sinasabi niya sa Panginoon. Ipinanganak akong walang dala, mamamatay din akong walang-wala. Yan ang prinsipyo po kasi ni Job mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay, siya din ang kukuha, purihin ang kanyang pangalan. Yan po ating tinatalakay na ito, mga kapatid, sa Book of Job chapter 3 hanggang chapter 28 po ito, mga kapatid. Pero hinihimay-himay lang natin at pinapasukan natin ng mga mensahe. No? So, ibig sabihin, hindi bumigay si Job mga kapatid. Sabi niya, ang Diyos ang nabigay, siya din ang kukuha. Purihin ang kanyang pangalan. Isipin niyo, napakaraming problema, napakaraming pagsubok, nagdadalamhati na halos ikamatay na ang kanyang mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, pero alam niyo pa rin ang kanyang katwiran? Purihin ang Panginoon. Grabe yan. Kaya sinabi ng Diyos kay Satanas, sabi ng Diyos, nakita mo na, Satan, tapat pa rin sa akin si Job, kahit nawala na ang lahat sa kanya. Alam niyo, sagot ni Satanas, kontrabida talaga Kung siya naman po ay sasaktan mo, Panginoon, siguradong tatalikuran kanya. Sipin niyo sigurado po, Panginoon, tatalikuran kanya. Sabi ng Lord, sige, call ako, gawin mo na ang gusto mo, basta huwag mo lang siyang papatayin. Ito na. Yung una, kunin mo na lahat ng ari-arian niya, lahat ng kayamanan niya, pati anak niya, huwag mo siya sasaktan. Nagtagumpay si Job doon. Nanalo po si Lord sa buhay ni Job. Pero ikalawa, sabi po ni God, sige, saktan mo siya, huwag mo lang siyang papatayin. So, umalis si Satanas, umalis po si Satan, at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa mula sa ulo hanggang talampakan. Sabi kasi ng Panginoon, sige, bahala ka na. Alam nyo, kapag si Satan po, binigyan ng authority ng Panginoon, bahala na. Naku po. Talagang lahat ng klaseng pahirap gagawin ni Satanas. Kasi ang gusto ni Satan, hindi pahirapan si Job. Ang gusto ni Satan, sirain niya ang relasyon ni Job sa Diyos. Kasi pag si Job ay bumigay, nag-alinlangan, nagreklamo, bumagsak, nanghina, nanlamig, nag-backslide, sira relasyon. Yun yung sinisira ni Satanas. Hindi yung buhay natin talaga. Yung relasyon natin sa Diyos. Kaya pag may dumarating sa ating mga problema sa buhay, alam nyo at nagre-reklamo ka, o kaya nadidismaya ka, nadidiscourage ka, sinisira mo relasyon mo sa Diyos. Minsan nag-aalilangan ka, di ba? Minsan nagwo-worry ka, sinisira mo relasyon mo sa Diyos. Huwag. Habang hindi ka nagre-reklamo, habang hindi ka nanlalamig, di ka nangihina, hindi ka tumatalikod, di ka dumidistansya, at yung pananampalataya mo talagang firm, kapatid, buo pa rin ang relasyon mo sa Panginoon. Okay? So, nagkasugat si Job, pigsa, mula ulo hanggang paa, mga kapatid. Nakakadiri. At masakit yung naging kalagayan ni Job. Kaya sinabi nung asawa ni Job, tapat ka pa rin ba sa Diyos?
Sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Sipin nyo ha, imbis na palakasin niya yung asawa niya, damayan niya, i-comfort niya, alam nyo, binagsak pa niya si Job. At gusto niya mawala sa Panginoon ang kanyang asawang si Job. Meron palang ganyan mga kapatid. So, sabi nga ng asawa ni Job, tapat ka pa rin ba? Ibig sabihin nito, tignan nyo ha, gusto ng asawa ni Job, huwag nang maging tapat si Job sa Diyos. Kasi habang hindi ka nagrereklamo sa mga pinagdadaanan mong suffering, faithful ka pa rin kay God. Totoo yan mga kapatid. Kaya huwag po kayong magdadoubt, magwo-worry, mamumroblema. Okay na yung problema. Huwag mo lang problemahin. Bigay mo sa Panginoon. Pero habang tayo po ay nagpapakita ng kakaibang reaksyon ng pagkadismaya at pag-aalinlangan, mga kapatid, nawawala yung faithfulness mo kay God. Ingatan mo, relasyon mo sa Diyos. Ang kailangan mo, faithfulness. Yung katapatan mo, mga kapatid. Yung hindi ka magbabago kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay. Di pa rin tayo nagbabago sa Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid. So, ang suffering ba ay bahagi ng consequence o parusa ng Diyos sa mga kasalanan? Ibig ba sabihin noon, sa tuwing dumaranas po tayo ng paghihirap o sa tuwing dumaranas ng paghihirap ang isang tao ay dahil pinarurusahan siya ng Diyos sa kanyang mga nagawang kasalanan? At sa ilang kasalanang ginawa rin niya? Yun ba ang ibig sabihin? Alam nyo, ganito yan eh. Ang taong naniniwala sa karma, sasabihin, syempre, nakagawa siyang kasalanan eh. Dapat siyang parusahan. Pero ang taong naniniwala sa salita ng Diyos, hindi siya naniniwala sa karma, yung taong naniniwala sa salita ng Diyos, sasabihin, yung nangyari sa kanyang masama, dahil sa kasalanan niya, pwedeng oo, pwede ring hindi. Si Job kasi ito mayaman siya. Sagana sa buhay, may masayang pamilya, pero naghirap eh. Nagkasakit, nawala ng mga anak. Siya po ba'y nagkasala sa Diyos kung bakit nangyari sa kanya yon? Di ba't ang sabi nga ng Panginoon kay Satanas, si Job ay walang katulad sa mundo. Wala siyang katulad, kakaiba. Supernatural si Job sa paningin ng Diyos, mga kapatid. At may magandang relasyon siya sa Panginoon na iniingatan ni Job. Okay? At talagang followers talaga itong si Job at faithful kay God. Pero bakit nangyari yon sa kanya? Yung mga nakamamatay na mga pagsubok, bakit dumating sa kanya yun, mga kapatid? Alam nyo, naghirap si Job hindi dahil sa nagawa niyang kasalanan. Namatay yung mga anak ni Job, hindi dahil may nagawa siyang kasalanan. Baka naman, sipin natin, si Satanas ang dapat sisihin. Si Satanas kasi. Ano sagot natin dyan? Dapat bang si Satanas ang sisisihin natin? Ang sagot dyan, yes or no. Bakit ganun ang sagot? Kasi sa istorya, mga kapatid, tingnan nyo, pag-aralan nyo makikita natin si Satanas ang gumawa para mawala ang kayamanan ni Job. Patayin ang mga anak niya, magkasakit siya, kayang gawin ni Satan yun, mga kapatid. At dapat, siyempre, mag-ingat din po tayo dahil si Satanas ay parang leong umaatungal. Naghahanap po siya ng pagkakataon para po tayo ay lapain, sakmalin. Yan ang trabaho ni Satanas eh. But Satan is not sovereign. Hindi siya makapangyarihan. He is not all-powerful. Hindi siya dapat sisihin sa lahat na nangyayari sa buhay natin.
Hindi po siya dapat sisihin, mga kapatid. Tulad ng ginawa ni Eva, tignan ninyo, nagkasala si Eva. Okay? Kasala si Adan. Sino sinisi nila? Si Satanas. Yung ahas. Kasi Panginoon si Satanas eh. No. Oo nga't naroon ang kamay ni Satanas sa nangyari kay Job, pero hindi naman niya magagawa iyon kung hindi siya pahihintulutan ng Diyos. Wala pong magagawa si Satanas kung walang kapahintulutan ng Panginoon, mga kapatid. So, nagpaalam pa nga sa Diyos eh. Si Satanas eh. Kung di siya nagpaalam, yun, pwedeng sabihin natin. Pero nagpaalam pa siya, mga kapatid eh. Alam ni Job na di dahil sa kasalanan niya, kaya siya nagkaganon. Pero di niya alam ang naging pag-uusap ng Diyos at ni Satanas. Kaya hindi niya alam yun eh. Ang alam niya, pinahintulot yun ng Diyos na mangyari. Yun alam ni Satanas ha. Pinahintulot siya ng Diyos na mangyari. Tandaan nyo, walang nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Pero sa halip na sisihin niya ang Diyos, nagpuri siya sa Panginoon sa kabila ng sakit, sa kabila ng hirap at kawalan, nagpuri pa rin siya sa Diyos dahil alam niyang karapatan ng Diyos na lumikha sa kanya ang magbigay ng buhay at bumawi nito. Magbigay ng pagpapala at bumawi nito. Sa kabila ng pag-iyak at hinagpis, naroon pa rin ang pagsamba ni Job. Hindi siya tumatalikod, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon. Kahit pang asawa niya, hinihimok siya, talikuran mo na ang Diyos, sumpa mo na ang Diyos. Pero hindi po siya nagpadala, mga kapatid, sa mga sinabi ng asawa niya, sa mga pinagdaanan niya, sa mga naranasan niya. Hindi po siya nagpadala. Hindi siya bumigay. So, one day, dumating ang tatlo niyang kaibigan. At nagkaroon po sila ng talakayan. Yan ang ating tatalakayin, mga kapatid. Kasi napaka ganda ng ating mapapansin dito at matutuklasan. Kasi yung payo. Tayo minsan nagpapayo, di ba? Okay? Minsan maganda motibo natin. Pero mali pala yung sinasabi natin. Minsan ganda ng motibo natin, gusto natin na mapabuti yung tao, pero yung sinasabi natin minsan di tama. Hindi po maka-Diyos. Although, minsan sinasabi natin, magsisi ka, pagsisihan mo yan, sapagkat yun nangyari sa iyo, parusa ng Diyos sa iyo. Hindi pala dapat ganun. Condemnation po yun, mga kapatid. Yan ang ating tatalakayin sa Friday. Abangan nyo po, mga kapatid. Nasa part 5 pa rin po tayo. Okay? Okay? Nasa part 5 pa rin. Di pa natatapusin yung part 5. May karugtong pa rin po ito. So, ang ating topic ngayon, pinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga suffering na ating pinagdadaanan sa buhay. So, baybayan nyo po at ito po'y panabikan ninyo ang topic na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen.